Propeta Malakias. So ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na ito. So sa unang bahagi sa atin pong proposition, sabi natin diyan, ang pag-iika po ay hindi lamang usaping patungkol sa kaperahan. So pag pinag-usapan po natin ang tithing, hindi ang tinatalakay lang diyan is about money matters, no? Money, hindi lang ho. Hindi lang pera ang pinag-uusapan. Sabi po natin diyan, kundi ito ay patungkol sa pananampalataya, pagsunod at pagsamba. Kaya, yun ho, pag pinag-usapan mo ang tithing, hindi mo pwedeng ihiwalay yung tatlong bahagi. It's about faith, yung atin hong obedience, yung ating worship kay Lord. Magkakasama po yan. Kaya, mahalagang pag-usapan po natin ang tungkol sa tinatawag ko nating pagbibigay ng ating mga ikapo. Hindi ko na patataasin ang kamay ng lahat ng mga tithers natin. Pero alam nyo, sa inyong sarili kung kayo ay mga tithers. Especially yung ating mga leaders. Yung mga nasa LCC natin. Yung nasa mga cell leaders natin. At yung mga nasa ministries natin. Okay? So mamaya ho, titingnan ho natin yung ilang mga bagay at problema at solusyon na dapat ho nating gawin. Okay, so ngayong umaga ay magpapatuloy sa atin tayo po sa ating pag-aaral. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, ngayong umaga kami po ay magpapatuloy sa aming pong aralin regarding po sa pagkakaloob ng aming pong mga ikasampung bahagi at ang mga offerings na dapat po naming ipagkaloob sa iyo. Hinihiling namin na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga mata. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na hindi lamang talagang parang sasabihin naming mahal ka namin, kundi sana doon sa panahon na kami nagsasabing mahal ka namin, kasama po doon yung aming pong obedience, yung aming pagsunod. Kasama po doon, Lord, yung aming pananampalataya. Pagtitiwala sa iyong magagawa, katulad ng awit na aming inawit kanina, you are unchanging God. Yung aming worship life, Lord, aming pagsamba. At hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pangungusap sa amin ngayong umaga sa magitan po ng iyong mga salita sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito pong aming panalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, pag-usapan po natin yung God's problem with us. Ang Lord ho ay may malaking suliranin at ang suliranin po niya ay tayo. Suliranin po niya yung bansang Israel during that time. So, sabi natin dyan, it is a personal problem. Personal. Sapagkat kinausap ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang bansang minahal, ang kanyang bansang tinubos, ang kanyang bansa na pinagukulan ng panahon, at ng lahat, tinaya ng Lord ang kanyang buhay para sa buhay ng bansang Israel. Ang sabi po ng Bible, ang sabi po ng talata, ano ho natin? Pasensya na, hindi ko makikita doon, no? So, sabi po natin dyan, sa aklat ng Malakias from verse 6, akong si Yahweh at hindi ako nagbabago, kaya nga may pag-asa kayo, may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng, nandiyan na ba yan? Okay. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din naman din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. So nag-start po, before na pag-usapan, bago ho, sabihin ng Panginoon ang kanyang talagang main topic. So sinabi ng Lord sa kanila at inireveal ng Lord sa kanila na siya ang Diyos na hindi po nagbabago. Amen? So kanina ho, paulit-ulit yung ating song about sa unchanging God. Diba? Doon sa ating masayang awit, doon sa ating solemn songs, no? Sinasabi natin na ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago. At niremind ng Lord ang bansang Israel na siya ay Diyos na hindi nagbabago. Masarap po bang marinig yan na ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago? Amen? So para sa kanila, nung sila po ay kausapin ng Lord, masaya kaya ang bansang Israel during the time na sinabi niyang ako ay Diyos na hindi nagbabago. Okay? Pero yun po, kaya sabi ng talata dito, kayo ay may pag-asa pa. Kayong mga inapo ni Jacob.
So mga apo na ho yun no? Mga saling lahi na ho ang sinasabihan. At mahaba-haba rin panahon ng kanilang existence bilang isang bansa. So sabi ni Lord, hindi siya nagbabago para sa mga inapo ni Jacob. At tulad ng inyong mga ninuno, sabi ni Lord, verse 7, kayo'y tumalikod sa aking kautusan. So dito po, ay hindi lamang inireveal ng Lord yung kanyang katangian, yung kanyang kadyusan, kundi dito ay inireveal ng Lord yung personal na problema ng Diyos sa kanila at nila bilang mga tao, bilang isang bansa. So sabi diyan, sila ay tumalikod sa kautusan ng Lord. Kaya ang challenge ng Lord sa kanila, manumbalik muli sila sa Panginoon. So mapapansin po natin sa opening na bahagi, before na kanyang sabihin ang kanyang talagang pakay, ay binanggit ho niya yung napakahalagang mga katotohanan. Yun po, sabi ng Panginoon, siya ay hindi nagbabago. Kaya ang bansa ay mayroon na pang pag-asa. So ang challenge na lang, para maiayos ang lahat, sila po ay matutong manumbalik. At yan ho ay problema hindi lamang ng bansang Israel, kundi minsan ay problema din po natin. Okay? Last Sunday, tinalakay po ni Pastor Gerald about yung lukewarm church, no? Yung Laodicean Church, na sila ho ay hindi nila maramdamang malayo sila kay Lord. Kasi sila po ay nasa comfort zone. Sila po ay komportable sa kanilang kalagayan. Kaya hindi nila ramdam kung yung pangangailangan sa Lord. So parang marahil ganun din ang kalagayan nitong bansang ito, no? During the time. Hindi nila maramdaman ang pangangailangan. Pero sabi ni Lord, hindi, lumayo kayo. Kaya dapat kayong manumbalik sa akin. Okay. Sa pangalawang bahagi ho ng ating pag-aaral, makikita ho natin diyan na it is appointed problem. Pinoint out ng Lord, ano ba talaga yung problema? Okay? So, pinaliwanag ng Lord sa kanila yung kanilang problema. Ang sabi po ng Panginoon diyan, itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang manumbalik sa iyo? Kasi nga, ang feeling nila, wala naman silang ginawang masama kay Lord. Yun ang ramdam nila, yun ang kanilang parang pakiwari, no? Na hindi, wala silang atraso kay Lord. Pero ang sabi ng Lord sa kanila diyan, ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? So parang kakaiba yung dating. Matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Di ba ang sagot din ng Lord? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako, sabi ng Panginoon, dinadaya niyo ako. Sa parang paraan? So sabi ni Lord, at inexplain din po niya sa mga ikapo at handog. So sila po ay nasa panahon ng pangdaraya. Sabi ng Panginoon, dinadaya nila ang Lord sa magitan ng kanilang hindi pagbibigay ng kanilang tithes and offering. Kaya doon sa verse 9, ang sabi po diyan, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinaya ng buong bansa. So ang point, maganda ba yung situation ng bansa? Hindi ho. Actually, nasa negative na kalagayan po sila. Negatibo ang kanilang kalagayan. Okay? Pero hindi marahil alam ng iba. Kaya nga sabi ng Lord, kailangan kayong magsisi, kailangan kayong manumbalik sa akin. Yan. So sabi ng talata dyan. So yun po ang kanilang suliranin. No? Sila po ay nasa kalagayan ng pangdaraya. Dinadaya nila si Lord sa magitan ng kanilang hindi pagbibigay ng kanilang ikapo at ng kanilang mga handog. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Katulad ba yan nung ating pinag-usapan? Sa tingin mo, mandaraya ba yung katabi mo? Di ba? So, pwedeng sabihin natin, hindi tayo katulad ng mga politicians, mga korap. Pero, mukhang pagka ganito yung kategorya, yung kalagayan ho natin, mukhang tayo ho ay isa din sa mga korap. Amen? So, pag tinignan po natin yung mga talata na yan, so, ano ang ating kalagayan kapag hindi natin ibinibigay yung atin hong mga ikapo? Okay? So, ano po yung kalagayan natin pag tayo po ay hindi nagbibigay ng tithes? Una ho, tayo ay nasa tinatawag nating backsliding stage. Pag sinabi nating backsliding stage,
malayo ka na kay Lord. Hindi mo lang baka, yun, nagsisimba ka, nagsisell group ka, pero sabi nga natin, kahit nung Sunday, sinabi natin, kumusta yung kondisyon ng puso natin? Yung pagmamahal natin kay Lord. Baka ang feeling natin okay tayo, pero ang totoo, hindi tayo okay. Ang totoo, malayo na tayo sa Panginoon. Okay? At ang isang factor kung bakit naging malayo tayo sa Lord, ay sapagkat hindi natin ibinigay ang atin pong mga tithes and offering. Kondisyon po ng puso ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Tingnan niyo yung sabi ng isang verse. Sabi po diyan, nahuhuli ang aking pindot. Okay. Sabi niya, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung nasaan yung ating yaman, mga kapatid, nandun din daw po yung ating puso. Okay? So, either ang puso natin ay nasa Panginoon or nandun sa tinatawag nating kayamanan. Kaya po ang Matthew 6, no, ay nagsasabi na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pipili ka lang, kayamanan o ang Diyos. So, ibig sabihin, si Lord, sabi ni Jesus, ang kadalasang kakumpetensya ng Panginoon sa puso natin ay kabuhayan at kayamanan. Tama po. So, pansinin po nyo, maraming mga taong nag-backslide, maraming mga taong lumayo kay Lord, ang dahilan po ay may kinalaman sa kaperahan. Okay? Lumayo sa Panginoon, hindi na nag-church, hindi na rin ho nananalangin, wala na. Yun po ang kanilang naging kalagayan. At marami po sa mga tao, even sa atin po marahil, na ang puso natin ay parang disconnected na kay Lord. Second thing na makita po natin dyan, tayo ho ay nasa kalagayan ng pagiging mangdaraya. So pagka hindi po tayo nagbigay ng ating mga tithes and offering, sabi ng Lord, tayo ho ay mga mangdaraya. Alam nyo, mas mabigat ang salin doon sa old version. Sa King James Version, ang ginamit pong salita, instead na pangdaraya ay pagnanakaw. So kailan mo ginagawa ang pagnanakaw? Di ba? Ang pagnanakaw ay nangyayari kapag kinukuha mo yung mga bagay na hindi para sa'yo. Tama po. Anumang bagay na hindi mo pag-aari at kinuha mo, ang tawag natin dyan ay pagnanakaw. At dito ho, kiniklaim ng Lord, sinasabi ng Lord na yung tithes is for the Lord. Ang ikasampung bahagi ng ating mga tinatangkilik ay sa Panginoon. At mamaya po, titingnan natin yan at pag-usapan. So pag hindi natin ibinigay yung ating mga tithes, tayo ho ay nasa kategorya ng pagiging mangdaraya o yung pagiging magnanakaw. Hindi ho magandang katangian. Di ba? So mahirap yung parang sabihin, magnanakaw ka. Pagbintangan ka, magnanakaw. Pero si Lord nagsabi sa kanila ninanakawan niyo ako, sabi ng Panginoon. Dinadaya niyo ako. Okay? At ang matindi po dito, yung pangatlo. Sabi nung talata natin kanina, tayo ay nasa ilalim ng, nahuhuli pala ako, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Under curse po tayo. Sabi ng Bible, sinumpa sila ng Lord. Hindi ho maganda yung kategorya, yung kalagayan ng isang isinumpa. Tama? Pagka ikaw ay isinumpa, miserable buhay mo. Okay? At ganun ang kalagayan ho natin kung hindi ho natin ibinibigay yung atin pong ikasampung bahagi. Tayo ho ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Okay? So hindi ho maganda. At naniniwala akong hindi po natin ito gusto. Tama? Ayaw natin ng isang buhay na nasa ilalim ng sumpa. Ngayon, ang isa sa tanong ho natin ngayong pong umaga, ang pag-iika po ba ay dapat ho natin gawin sa ating panahon? Kayo, kung kayo ay tatanungin ko. At tinatanong ko nga po kayo ngayong umaga. Sa atin po bang panahon, tamang ipagkaloob natin at tayo po ay magkaroon ng tinatawag nating mga pag-iika po? Pwede bang pakitaas ang kamay ng lahat ng mga naniniwalang dapat tayo magbigay ng ating ika po? Amen? Yan. Salamat po sa Lord. Yes ho, ang sagot natin dyan. Tama po na dapat ho, tayo ho ay nagbibigay ng ika po kahit ho sa panahon natin ngayon. Minsan po ang katwiran ng iba, actually kung kayo po ipupunta dyan sa gabi ng Guyong area, mayroon po diyang isang simbahan.
na yung kanilang leader ay nagsasabing ang ikapo ay unbiblical. Ang laki-laki ho niyan. Sabi niyan, mga pastor lang ang nagsasabi ng ikapo ay dapat ibigay. Hindi sinabi ng Diyos yan. Hindi sinabi sa Bible yan. Sinasabi po nila. Sila ho'y tumututol. At ang totoo ay masyadong mahigpit ang kanilang. Parang sabi ko, yan na lang ba ang pinag-uubusan ng pansin ng worker dyan? Okay. Pero ang sabi ho ng ating pag-aaral ngayong pong umaga, una ho, ang tinatawag ho nating pagbibigay ng ikapo, okay, ay ginagawa na po bago dumating ang kautusan. So hindi mo pwedeng sabihin, ay pastor, ano yan sa Old Testament yan, under yan ng law, ng kautusan. Pero sinasabi ho ng Bible na before ang kautusan ay dumating, nang ibigay ng Lord kay Moses ang kautusan, mayroon na hong tithing. Mayroon na hong pag-ikapo. Ang example natin dito ay ang ginawa po ni Abraham. Okay? Nak, pwede bang sundan nyo na lang ako? Okay? Kaysa ako'y lumingon pa sa likod. Okay. Nahihirapan ako. Okay. So sa aklat po ng Genesis chapter 14, verse 20, ang sabi po dito, purihin ang Diyos, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. So ito ay bago ang batas, bago ho ang kautusan dumating. So si Abraham po ay natuto na hong magbigay ng tithes kay Melchizedek. That during that time, siya po ay isang hari, no? Pero siya po ay hari ng Salem. So sabi ng ibang mga commentators, no, ng komentarista, Salem ay short word ng Jerusalem. Pero yung the word Salem, ay nangangahulugan ng ang meaning po niya ay kapayapaan, peace. Kaya si Melchizedek ay king of peace, no? Hari ng Salem. Pag tiningnan po natin yung King of Peace, ay siyempre mas inirelate ho yan kay Lord, kay Jesus. Di ba? Siya po ang prinsipe ng kapayapaan, sabi ng Isaiah 9:6. Tama? And with that, ay binabanggit po ng Bible na yun nga ho, si Abraham po, personally, ay nagbigay ng tithes, although kay Melchizedek niya ibinigay, pero ito po ay bahagi ng kanyang pangako, sapagkat siya po ay biniles, pinagbala siya ni Melchizedek. So nung sila po ay manalo sa labanan, yung lahat ng mga samsam ho nila, kinuha yung tithes at ibinigay kay Melchizedek. Pangalawang example po natin ay sa Genesis chapter 29, verse, okay. No, balik tayo na. Okay? Genesis 29, verse 22. Sabi po dito, sasambahin kayo sa lugar na ito at na pinagtayuan ko ng batong alang-alang ito. At iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob mo o pinagkakaloob ninyo sa akin. Okay. So ito'y pangako po ni Jacob, no, sa Lord. During that time, siya po ay nasa Bethel. So naglagay ho siya ng bato, no, di ba? Nagkaroon ng mga panaginip. At inanoint niya yung bato, parang ang sinasabi diyan, magtatayo ako dito ng temple. Dito ka namin sasambahin sa lugar na ito. At ang pangako ko, Panginoon, sa iyo, ang sabi niya, ay iaalay ko sa iyo ang anumang ikapo ng ang mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin. So anumang bagay na ibinigay mo sa akin, Lord, ay aking ibibigay sa iyo sa lugar na ito. So yun yung kanyang promise sa Lord. So ibig sabihin po, wala pa rin po ang kautusan during the time. Si Jacob ho ay natuto na hong magbigay ng kanyang tithes sa Lord. So yung sabi natin kanina na tama lang na tayo ay dapat nagbibigay ng tithes ngayon sapagkat ang ikapo ay dumating at na-practice ho nila, ginawa ho nila after o before ng ang kautusan ay dumating. Itong aking babanggiting isang talata ay nakasudlong po ay after na, no? Panahon na ng kautusan. Pero ang sabi po dyan, Leviticus chapter 27, verse 30, lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Yun.
So nakatalaga kay Lord ang lahat ho ng ikapo kahit halaman, binhi, kasama. Naalala ko ho yung mga kapatiran po natin from Louisiana. Kami po ina-assign sa Laguna, Louisiana. Alam niyo po bang every time na nagha-harvest sila ng palay? Nagha-harvest. Mayroong harvest festival kami no? Every May yata yun, no? Actually, parang twice na nangyayari po yung anihan. Tuwing aani ho ang mga kapatiran, dadalhin ho nila yung kanilang mga sako-sakong palay sa kapilya. Tights ho nila yon. So hindi na pera ang binadala yung kanilang mga palay, kasama na po yung mga saging at yung iba't ibang mga prutas, no? So mayroong harvest festival sila sa church, no? So yun ho, nakakatuwa at patuloy namin na-appreciate yung mga bagay na yun. Part ho nung kanilang mga tithes na mga palay, yun po ay kanilang inilaan para doon sa kanilang, alam niyo, mayroon kaming parang bodega doon sa simbahan o sa likod ng pagitan ng Casa Pastoral at ng church. Dalawang dalawang bahagi po yon. Yung isang mas malaking parang, anong tawag natin dyan sa nung araw? Bangan, ang tawag dyan bangan no? Kamalig, parang kamalig, okay? Hindi yung kamalig kasi modern na ho yung pagkakagawa. Nilalagay ho nila yung kanilang palay doon. Every time na ang simbahan po ay magkakaroon ng mga event, anniversary at mga okasyon, hindi ho sila bumibili ng bigas. So magpapakiskis na lang. Ang tawag, pagkikiskis ng palay, bibigasin at yun po ang kanilang ihanda. Doon sa kabilang side ho, sa pastor ho yun. Okay? Para sa mga manggagawa ho nila. Sa amin po, ng mga pastor. No? So doon ho inilalagay yung para sa amin. Kaya ho, during that time, parang di ko alam, bilang na bilang sa daliri na bumili kami ng bigas sa buong panahon namin sa Laguna, sa Louisiana. 6 years ho kami doon. Pero provided nila yung bulto-bultong bigas. Part ng kanilang tithes sa simbahan. So yun po. So kasama ho yung mga binhi ng halaman, bunga ng halaman at anumang bagay ay sinasabi ng Bible na nakatalaga ito sa Panginoon. Okay. Pangalawang bagay po na pwede nating banggitin. Okay. Ang pag-iika po ay pinahalagahan. Appreciated po ng Panginoon Hesus. Okay? So mayroon pong appreciation si Lord regarding sa pagbibigay ng tinatawag nating ikapo. Tingnan natin yung aklat ng Matthew chapter 23, verse 23. Pakibasa nga po natin lahat, mga kapatid. Okay. So, tingnan niyo po yung sabi ng talata sa atin, no? Okay. Kompleto na ba yan? O mayroong sumunod na bahagi? May sumunod na bahagi po dyan. Okay, yung last part. Pakibasa nga po natin. Okay. Actually, sinermonan niya yung mga scribes at yung mga Pharisees, di ba? Kinausap niya, parang pinagalitan. At ang sabi ni Lord sa kanila, sabanin niyo mga eskriba at mga Pariseyo, mapagpaimbabaw, sabi niya. Tapos ibinibigay niyo ang mga ikapo ng mga gulayin na walang halaga. Pero kinaliligtaan ninyo yung, sabi ng Lord dyan, yung ibang kautusan, tulad ng katarungan, pagkahabag, at ng katapatan. Pero sa last part nung talata, sabi ng Lord, tamang gawin ninyo ang mga ito. So sinasabi ni Lord, included yung tithes, sinasabi ng Lord na tamang gawin ninyo yan. So meaning, ang Panginoong Hesus ay nagsasabi na ang pag-iika po ay tama. Okay? So nag-a-agree si Lord. Pero sabi ni Lord, huwag naman ninyong kaligtaan yung ibang kautusan, ibang utos sa Biblia. Okay, so with that po ay sinasabi natin, mga kapatid, na ang pag-iika po ay biblikal. So tama po na tayo ay dapat nagbibigay ng ating mga ikapo. Kaya ang mga bagay na ating dapat natandaan ay ang mga sumusunod. Okay, may mga bagay po tayong dapat na tandaan. Okay? Una pong bagay na dapat nating tandaan, number 1, ang pag-iika po ay nagsisimula
sa pagkilala natin kung sino ang Panginoon, sino ang Diyos. Okay? So nag-i-start ho yan. So naniniwala pa ba tayo doon sa binanggit natin kanina? Verse 6, ang sabi ng, balikan natin yung talatang 6, sabi ni Lord, ako ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya may pag-asa pa kayo. So nagpakilala ang Lord sa kanila. Ni-remind ni Lord sila na si Lord ay hindi nagbabago. Kaya yun hong pagtatights natin ay magsisimula sa atin hong pagkilala kung sino ang Diyos. So kung mayroon tayong malalim na pagkakilala kay Lord, hindi ho natin i-hold yung ating mga tithes and offering kay Lord. Second thing na binabanggit ho natin dyan, ng ating mga paghahandog, ay pagpapahayag natin ng pagpapasalamat sa Lord. Pag tayo ho'y naghahandog, mga kapatid, ini-express natin sa Lord yung pagpapasalamat sa Diyos na tayo ay Kanyang pinagpala. No? Na tayo ay Kanyang pinagpala. At sa huli ho, pangatlo, ang pagsamba at pagbibigay po ay hindi magkahiwalay. Tandaan mo yung isang talata natin, hindi ko na isulat yung isang talata natin sa aklat ng Exodus. Kasi sabi ng Bible, na every time na ikaw, na tayo ay pumupunta sa simbahan, ang sabi ng Bible, huwag mong kaliligtaang hindi ka magdala ng handog. So every time na pupunta ka ng church, dapat ho, mayroon tayong handog sa Panginoon. Kasama yung ating mga pag-iikapo. Kaya hindi ho magkahiwalay ang worship at ang giving. Okay? So sabi natin kanina, ang paghandog ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. So naniniwala po ba tayo mga kapatid na ang pagbibigay ng ikapo ay biblical? At tama hong i-practice ho natin as a church. Second point natin sa atin pong pag-aaral is about God's program for us. Sabi ho nung talatang 10, pakibasa ho natin yung verse 10. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay, yung talatang 10. Okay. So maliwanag po yung sinasabi ng Bible dyan, yung challenge na ho ng Lord na ibigay natin ang ating ikapo daw ng buong buo. Okay. So isa-isahin po natin yung mga bagay na involved doon sa, tingnan natin yung verse, no? Unang bagay na ating makikita dyan ay tinutukoy yung tungkol sa atin bilang mga person na dapat po ay nagbibigay. So ang sabi ng ating unang bahagi, no? Pakipindot lang anak. Okay? The person. So ang ginamit ho ang sabi po ng talata diyan, ibigay ninyo. Okay? So kinakausap ng Lord ang bansang Israel, sabi niyan kailangan kayong magbigay. So sila yung kausap. So personal yung approach ng Lord sa kanila. So dalhin ninyo, sabi doon sa ibang translation, ibigay ninyo or dalhin ninyo. Kaya ang punto ho diyan ang talagang nagdadala yung may katawan. Hindi lang yung dapat nagpapadala ka. Dapat dinadala mo. Ikaw mismo yung nagbibigay. Alam niyo bang masarap yung ganon? Yung ikaw yung nagbibitbit nung offering, nung tithes na para kay Lord. Iba po yung kaysa doon sa parang pinaaabot mo lang. Tama? Kasama ho yung buhay. Napaka-personal ang approach ng Lord. Ikaw, ako, no? Tayong lahat ay kasama po dito. Tayo ho ay mayroong katungkulan para magbigay ng tithes sa Panginoon. Pangalawa po, sabi po doon sa ating letter B, the proportion. Ano po yung proportion na binanggit ng Lord dyan? Ang sabi ho ng talata dyan sa atin, okay, buong buo, sabi dyan, buong buo ang inyong mga, dalhin niyo ang buong buo ang inyong mga ikapo. So buo, yung tithes, hindi ho watak-watak, hindi po hinati-hati. Alam niyo po bang may mga taong nagbibigay ng tithes, pero yung kanilang mga tithes, hinati lang. So maraming offering sa church, kaya yung kanilang ikapo, hinati lang. Okay? So mayroong offering, mayroong pledges. So parang doon din kinuha sa kanilang ikapo. Yan. Kaya, yun po ang nangyayari, no? So kailangan daw nating buong-buong ibigay
ang atin pong tithes sa Panginoon. Kaya mayroon na tayong tanong mga kapatid dito. So sabi diyan ang ating tanong, saan dapat kinukuha ang ikapo? Saan po ba? Sa gross po ba? O sa net? Pag sinabi po nating gross, yung kabuuan. Halimbawa, kabuuan ng sweldo mo, kung sumweldo ka ng 10,000, mula doon sa 10,000, doon mo kukunin yung tithes. Pag sinabi nating net, di babawasin mo na yung pamasahe mo, babawasin mo na yung mga pinangkain mo, babawasin mo na yung mga bills mo, saka mo kukunan ng tithes. Kung kayo ang tatanungin, saan dapat? Gross or net? Ang sagot ho, naunahan ako, is gross. Gross income. So hindi po, ibig sabihin, hindi mo babawasan. So pagka sumweldo ka, yung buong sweldo mo, mula doon, kung magkano man yung sweldo mo, doon mo kukunin yung tithes na meron ka. Okay? So hindi po yung mga bawas-bawas na binayad mo sa mga utang mo. Kaya minsan parang negative pa, walang natira. Okay? Pagka po ganun, hindi po mainam yon. So talagang ang tithes natin ay manggagaling ho sa gross income, hindi po sa net income. Kaya sabihin mo doon sa katabi mo, gross income nanggagaling. Yan, hindi po sa net. Kasi pagka sa net, napakarami na pong nabawas. Di ba? Sa gross income po natin dapat kinukuha yung atin pong mga tithes sa Lord. Okay? And thirdly, is the purpose. Binanggit po yung purpose dyan. Ang purpose po, ang sabi ng talata dyan, upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. So matugunan yung pangangailangan. Kaya mapapansin po nyo kung bakit pala ang simbahan, ngayon, maraming simbahan, na nagiging negative, walang panggastos, sapagkat maraming mga kapatiran sa simbahan na hindi ho nagbibigay ng tithes. So, nung panahon po na yon, mga kapatid, ang Israel ay may 12 tribes, di ba? Yung isang tribo sa kanila, hindi ho nag-work, yung Levites, yung lahi ni Levi. So sila po yung mga priest, sila yung mga awit sa simbahan, sila yung tagapaglingkod sa church. Sila po ay supported ng 11 tribes. So nag-iika po yung 11 tribes para tustusan yung pangangailangan ng isang tribo na naglilingkod sa templo during that time. Pero yung mga Levites, sila ho ay nagta-tithes din, kaya mayroong tithes of tithes. Parang kamukha ho namin bilang mga pastor. So, yung tinatanggapan namin from the church, marahil ay from the tithes ninyo. Pero kami po ay nag-iika po din. So, nagbibigay din po kami ng aming tithes and offering. So, yun po yung sinasabi dito, upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. So, yun po. Sana ho ay hindi ang dahilan ng kahungkagan at kakulangan ng kaperahan sa simbahan ay dahil sa hindi po tayo nagbibigay ng ating mga tithes and offering. Pang-apat na bagay na makikita po natin dyan, yung lugar. Saan natin dadalhin yung atin pong mga ikapo? Sabi po dyan, sa aking templo. Sa temple, sa church natin dapat ibinibigay. So meaning, hindi mo dapat pala ibinibigay kung kani-kanino yung tithes na meron ka. Okay? Hindi mo na dapat ibinibigay kung saan yung tithes na mayroon ka. Parang sinasabi natin dito, ganito. Hindi rin ikaw mamimili kung saan gagamitin ng simbahan ang ikapo na mayroon ka. Di ba mayroong mga tao minsan, yung akin pong ikapo ay binili ko na ng ventilador para magamit kasi mainit ngayon. Yan. Hindi po dapat ganun. Ang church ho, ang leadership ng simbahan ang ating hinahayaan na mag-decide kung saan nila dadalhin. Di ba yung mga, di ba tingnan nyo sa Jerusalem Church, nung bigay nung mga tao yung kanilang mga offerings, binigay doon sa mga apostles, di ba? Yung mga apostles ang nagpasya kung saan nila dadalhin. Ganon din po sa atin sa panahon natin ngayon. So ibinibigay, hindi tayo yung namimili, hindi tayo yung nagsasabing, ito'y para dito. Hindi kayo nagde-decide na yung aking ikapo ay para sa ganyan. Hayaan mo ang leadership ng simbahan. So sa templo po natin dapat dinadala ang atin pong mga ikapo at ang ating mga handog. Next po,
ay, yeah. So ano po yung ating, okay. So yan po, yung pangalawang bahagi ho ng ating pag-aaral. Parang nalito ako doon. Okay. So, balik lang po tayo doon sa, okay. So sabi po ng talata dyan, subukin ninyong gawin ito. So si Lord ay nagbigay sa kanila ng challenge, no? Na subukin ang Panginoon sa bagay na ito. Pag sinabi po nating pagsubok, ang ibig sabihin po, una, itinataya ng Lord yung kanyang karangalan at katapatan. So doon sa challenge, no? Itinataya ng Lord yung kanyang katapatan at yung kanyang karangalan. Taya pato ang Lord dito. Sabi ng Lord, subukan ninyong gawin ito. And secondly, ito ay isang test sa ating pananampalataya kay Lord. Sabi nga natin kanina, ang pag-ika po ay hindi lamang issue ng may kinalaman sa kaperahan, kundi ito ay issue din po na may kinalaman sa ating pananampalataya. So isang sukatan ng ating faith, susunod ba tayo kay Lord? Mag-o-obey ba tayo sa sinasabi ng Bible? O hindi? Okay? So maliwanag po yan. So, okay pa po ba kayo mga kapatid? Amen? So sa pag-ika po natin nakataya ang karangalan ng Lord, pero ito din po ay test ng ating pananampalataya. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, it's about God's promises to us. Ano po ang pangako ng Panginoon sa atin? Sa verse 10b, it's about God's provision. Tungkol sa provision ng Lord. Ano pong sabi ng talata natin? Kung hindi ko bubuksan so yung sabi ng talata, subukan niyong gawin ito. Yun salis ng Lord. Ang sabi ng talata dyan, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Naniniwala po ba tayo doon sa pangako ng Lord? Na ibubuhos daw ng Lord ang kanyang masaganang pagpapala at bubuksan niya ang mga dungawan ng langit para gawin po ito. So, mayroon tayong isang example po dyan, yung larawan, no? So, tingnan niyo ho yung bahay. Alin ang mas marami? Bintana, pintuan? Bintana. Okay. So, balikan natin yung verse. Ang sabi ng Lord, bubuksan ng Diyos alin? Pintuan ng langit? Hindi. Ang bubuksan ng Lord, mga bintana ng langit. Amen? Tapos binanggit ng Lord, ibubuhos niya yung masaganang pagpapala. Tama? Kaya ganun ho yung pangako ng Lord, mga kapatid, no? Na pagka tayo ho ay natutong magbigay ng ating tithes sa Panginoon, kasabay po noon ang pangako ng Lord na ibibigay ng Lord ang masaganang pagpapala. Ibubuhos ng Lord, bubuksan ng Lord ang mga dungawan ng langit at kanyang ibubuhos. Kanina po, meron tayong song, ano? About doon sa pagbubuhos, buhos ng blessing, parang ibubuhos ng Lord. Okay? Pero mga kapatid, kahit anong klase ng deklarasyon, na sabihin mo sa isang kapatid, ibubuhos ng Lord sa inyo ang pagpapala. Kung hindi ka nagbibigay ng tithes, hindi ho mangyayari yan. Tama? So bago sabihin ng Lord na ibubuhos ang pagpapala, sinalins ng Lord, kung gagawin nyo ito, subukan nyong gawin, sabi ng Panginoon. Subukan nyong gawin kung hindi ko ibuhos sa inyo at buksan ang bintana at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya kahit anong klaseng awit ng pagpapala, at magdeklara ka ng blessing sa mga katabi mo, hindi yan ibibless ng Lord unless na yung katabi mo matutong magbigay ng tithes. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang i-bless ka ng Lord? Mag-tithes ka? Okay? Matuto kang mag-ikapo. Lalo kung leader ka. Lalo kung LCC member ka. Amen? Lalo kung manggagawa ka. Tama? Parang ayaw nyo na talaga. Ayawan na po ba tayo? So, kung gusto natin ng blessing mga kapatid, mag-agree tayo doon sa challenge ni Lord. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan,
Siyempre may blessings pa rin si Lord, pero now hold. Yung bintana, maliit ang bukas. Tama. Pero ibubukas ng Lord ng buo ang mga bintana ng langit kapag tayo po inatutong magbigay. Alam niyo, kung siguro magte-testify yung ating mga tithers, yun talagang tapat na nag-iika po. Masasabi nila kung paano naging mapagpala ang Lord sa buhay ho nila. Amen? So pangako ng Lord yan. Pangalawang pangako ng Lord, yung kanyang protection. His protection. Anong sabi doon sa verse 11? Next slide na. Pakipindot na lang. Okay. Susunod na slides natin. His protection. Verse 11, ang sabi po ng verse 11, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. So bukod ho doon sa blessings ng Lord, ang sabi ng Lord, hindi na rin padadalhan ng salot. So ibig sabihin, nung araw, dahil hindi sila nagbibigay ng mga ikapo, may salot. Sabi nga nung ibang mga bahagi ng Bible, parang yung bulsa natin ay bulsang o buslong mga butas. Ilalagay mo pero walang natitira. Parang dadaan lang sa kamay mo yung pera. Walang naiiwan. Okay? Pero sabi ng Lord dito, hindi na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. So, ganun po. So, siguro magandang mag-reflect din tayo sa ating buhay. Siguro wala tayong ubasan. Tama? Wala tayong mga halaman. Pero ano ba yung mga bagay na minsan pinararaan sa atin ng Lord para tayo ay, sabi nga natin, pagka nasa ilalim ka ng sumba, di ba? Hindi maganda yung nangyayari sa iyo. Okay? Mayroong mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Yung bang mga pangit na nangyayari sa buhay natin ay reminder sa atin ng Lord sa hindi natin pagbibigay ng tithes? Pwede rin din po. Yung bang ating mga hindi magagandang relasyon sa ating mga kapamilya? Bahagi po ba yan? Pwede rin. So may mga salot sa buhay ho natin. May mga maninira sa buhay natin kung tayo ho ay hindi magbibigay ng ikapo. Kaya protection din pala ng Lord, paraan ng protection ng Lord kung tayo ay magbibigay ng tithes. And lastly, ang sabi po diyan ng ating pag-aaral, His protection. Kasama sa pangako ng Lord yung protection, yung kanyang promotion pala, promotion. So verse 12, ano po ang sabi ng verse 12? Okay? Pakibasa po natin. So sasabihin daw po ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, sabi ng Bible, sabi ni Lord, sapagkat napakainam na tirahan ang lupain ninyo. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nagsasabing blessed ka, pinagpala ka ni Lord. Actually, yung mga taong kakilala mo, magsasabing, at talagang itong taong ito, pinagpala, nung araw, napakahirap ng buhay. Pero nung maging believer at natutong magbigay, abay, pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po ba daw si Mr. Colgate, yung may-ari ng Colgate? Nagsimula siya nagbigay ng tithes, pinagpala siya ng Lord. Dumating yung panahon na baliktad. Kanya yung 10%, yung 90%, yun yung kanyang gift, binibigay. Dahil sobra-sobra na ho. Apaw na ho yung blessing. So ganun, no? Sana dumating tayo sa point na ganun, no? Na hindi lang 10%. 10% na lang nasa atin, tapos 90% para sa Panginoon. Sapagkat ang paniwala natin mga kapatid, lahat ng mga bagay na meron tayo ay sa Diyos nang galing. Tama po ba yon? Wala naman talaga tayong pag-aari. Lahat ng meron ka, included ang buhay mo, ay sa Diyos nang galing. Kaya parang iniisip natin, pagdadamutan mo ang isang Diyos na siyang may-ari ng lahat. Isamantalang siyang may-ari ng lahat ng meron ka. Tapos, sabi natin, nanakawin mo pa yung para sa Panginoon, pag-iinteresan mo yung 10%. Diba? 90% nga nasa iyo na eh. Okay? So pag tayo po ay nagbibigay ng ikapo, ano po ang pinapakita niyan? Sabi natin dyan, tithing is an act of trust that declares God is our provider. So pag tayo po ay nagbigay ng ating ikasampung bahagi,
Ito ho ay hakbang, di ba, ng pananampalataya, pagtitiwala, at deklarasyon. Nagdi-declare tayo na ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng lahat ng mayroon po tayo. Naniniwala po ba kayo dyan? So sabi natin kanina, ito ay hakbang ng pananampalataya. Kami po mga kapatid, siguro part ng personal na testimony. Actually, gusto kong mag-testify sana si Jen kanina. Pero sabi niya, hindi na siya ready. No? Sa aming pamilya po, kaya sabi ko nga kanina, hindi ako takot mag-message about tithing kasi pinapractice namin ito mula pa noon. Okay. Napakatagal na. Hindi ko alam kung kailan ako nag-start, pero naging believer ako 1979. Naging manggagawa ako 1982. So masyadong mabilis yung pagpunta ko dun sa ministry. So 1982 po ay manggagawa na po ako. So nag-start kami ni Jack sa ministry. Nauna po siya ng 2 years sa akin sa ministry. So nung kami po ay naging mag-asawa na, kasal po kami ng 1982 din po. So na-start napunta na po kami sa destino sa Bae, Laguna. Yan po ang aming first assignment. Yan po ay misyon ng katedral nung araw, nung under ng EMLIP. Alam niyo po ba kung magkano tinatanggap namin? Tanungin niyo kung magkano. Napakalaki. Tinatanggap po namin sa katedral during that time, na minsan ay late pa kung dumating, is 100 pesos a month. Malaki na ba yung 100 piso noon? 1982? Maliit, no? Pero kami po ay binuhay ni Lord. Hanggang ngayon buhay kami. 100 pesos a month. Tatanggalin mo yung tithes. Matitira sa'yo ay 90. Plus yung offering. Siguro mga 80 pesos na lang. A month ang tinatanggap namin yung mag-asawa. Umuupa pa po kami ng bahay noon. Hindi sagot ng simbahan. 2 weeks after, may nagpuntang kapatiran, nangungutang. Ang feeling nila, mayaman kami. Dahil nakatira kami sa isang bungalow na medyo mas malaki sa bahay nila. 100 pesos a month. Na-transfer po kami after a year sa Batangas City. Sa bayan ni Ate Joy. Sa Mahabang Parang. That time ho ay tumanggap na po kami, mag-asawa kami. Actually si Jen, anak na natin 2 months old. 200 pesos. Nag-increase, na doble. 200 pesos. Pero may anak na kami. May dumedede na. 2 years ho, na parang wala namang increase 2 years na 200 pesos a month yung aming tinatanggap. Pero hindi nangangulog ang maliit na tinatanggap, hindi kami magbibigay ng tithes. Priority po namin ang tithes. Hindi yung pagkain hindi yung pambili ng ulam, hindi yun ang prioridad namin. Ang prioridad namin, pag binigay sa amin ng sustento, si Jack ang tagahawak siyempre, tanggal ka agad ang ikapo, tanggal ka agad ang handog. Tithes and offering. Magkaiba po yun Yung tithes, may pang-offering. May mga midweek services pa. So kasama po yun. Kasi every time na pupunta ka ng simbahan, kailangan kang maghandog. So practice namin yun. Yung pong mga anak namin, siyempre, lumaki. Lumaki naman sila. Si Jen, mas lumaki yan sa mas mahirap na situation. At yung pong aming mga anak, nung sila po ay maliliit pa, tinuruan na po namin silang mag-tithes. Kaya mga baby pa lang po yan. Actually, baby pa lang talaga nagtithes. Hindi nila alam. Sa pagka may tinanggap, handog, bigay yan para nung ninong sa inaanak. Ano ho yun? Tinatanggalan namin ng ikapo yun. Tinatanggalan ng nanay niya ng ikapo. Sasama sa ikapo. Nung sila po lumalaki na, maliliit na, na kailangan mo ng turuan, mga toddlers, no? So sinasabi namin sa kanila na, anak, dapat nag-iikapo. Dapat nagbibigay ng tithes. Silang lahat ho, sanay. Okay? Sanay sila. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Kaya every Sunday, every time na nagpupunta ng church, bukod sa offering, meron silang mga tithes. Pagka may tinanggap sila, Pasko, at anumang mga okasyon, kinakailangan po nilang magbigay ng tithes. Si Jen minsan merong kwento, sabi niya. Parang, ano ba yung kwento niya?
Masayang-masaya daw siya kapag ka malaki ang kanyang ibinibigay na ikapo. Ibig sabihin, pinagpala siya ni Lord. Malaki ikapo eh. So, binili siya ng Lord. Kaya sabi niya, masaya siya na nakapagbibigay siya ng ikapo. Alam niyo po, sa buong panahon ng buhay namin, katulad ng sinasabi ng talata, hindi naman talaga kami pinagkulang ng Lord. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Siyempre, dumaan kami sa hirap ng buhay. Napakahirap ng buhay ng araw. At yung buhay na dinaanan namin ay marahil hindi dinaanan ng mga pastor na kamukha nila, Pastor Gerald, Pastor Kenny, hindi na dinaanan yan. Yung parang wala kang lulutuin, wala kang isasaing. Meron kaming isang experience sa Batangas din po, na kabisita namin yung aming kapatid na, yung hipag ko, yung bulag na hipag ko, no? So, magsasaing siya nung tanghali yata yun. Nasa visitation po ako noon. Hapunan. Silang mag-ati ang nasa Casa Pastoral. Kinatok yung palabigasan, walang laman. So, umiyak na. Dahil walang isasaing. Sabi ng ate niya, wala tayong bigas. Okay, wala tayong isasaing. So, kailangan nating mag-pray. So, sabi ni Jack, pray tayo. Alam niyo po ba, talagang himalaan ng Lord, first lang ho yun, hindi na ho rin naulit yung experience sa gano'n namin. Pero pinaraan kami ng Lord yung parang wala kang kakainin that night. Pero ang Lord hindi pumayag na wala kaming kakainin. Sapagkat nung hapon ho, pagkatapos kong mag-visitation, magdidilim na. Yung pinakamalayong matandang kapatiran namin sa church, maliit na lalaki, may pasan-pasan. Alam niyo po yung kanyang pasan? Almost kalahating sakong bigas. At doon sa sakong bigas, may kasamang pang-ulam na gulay. Parang may kasama pang panghimagas na mangga sapagkat maraming mangga yung matanda na yon sa kanilang paligid. Pero alam niyo ba, yung kapatiran na yon, tayo-tayo lang po nagkukwentuhan na, huwag niyo ikukwento doon. Bagay na matay na yon eh. Wala na rin yung mga yun. Alam niyo po yun, isa yon sa mga sabihin na lang natin alam kong wala dito nun, pinakamadamot. Pinakamadamot. Hindi giver yon. Dadalaw ka doon, wala eh. Kasi nung araw, di ba, pag dadalaw ka sa isang kapatiran, may pabitbit na bigas. Nung araw, sa probinsya, ganon. May mga ekonomo pa nung araw sa Emilip eh. Hindi ho giver yon. Pero alam niyo, nung time na yon, parang isipin mo bang magdadala siya? At siya ang gagamitin? Hindi yung katabi ho naming bahay, bigasan ho yon. Tindahan ng isang kapatiran na maraming bigas. Bulto-bulto bigas. Tindahan talaga. Sabi ng mga kapatiran namin doon, Pastor, pagka kayo ay walang kakainin, wala na kayong bigas. Dumating yung panahong wala na kayong supply na bigas mula sa mga kapatiran. Huwag kayong mahihiyang magpunta sa tindahan. Pampangalan ng kapatiran na yun. At magsabi kayong pinakukuha namin kayo ng bigas. Sapagkat mayroong matandang pastor na miyembro doon tatay nung mga kapatiran doon. Pero hindi po namin ginawa yon sapagkat ang aming usapang mag-asawa, hindi tayo manghihingi. Hindi tayo dadaing sa kapatiran. Yun. Hindi tayo magpaparamdam na wala tayo. Dahil naniniwala tayo ng boss natin, hindi sila. Hindi ang church, si Lord. So bahala si Lord, siyang nangako niyan tinawag tayo ng Lord, siyang nasabi, siyang magpo-provide, tama? Hindi tayo dadaing. At hindi po namin ginawa yon. Meron silang mga sinasabi, kwento-kwento ng mga kapatiran nung araw, pero hindi namin ginaya yung mga nauna. Kung gumawa man sila ng... So sabi namin, hindi kami manghihingi. Hindi kami dadaing. At hanggang ngayon po, mula noon hanggang ngayon, ay sinikap namin na gawin. At alam niyo ho, yung sinasabi natin na ang Lord ay naging totoo. Kaya minsan po may mga pagkakataon na may mga kapatid, mga kamagagawa kaming parang dumadaing, sasabi ng hirap, sasabihin namin sa kanila, wala yan sa kalingkingan ng mga nauna sa atin. No. Namin na nauna. Hindi nyo dinaanan ng dinaanan namin. Kaya lang ho, ang mas masarap, yung pagka tiningnan mo yung nakaraan mo, kung paano ka sinalba ng Lord,
paano pinabayad ng Lord ang pangangailangan mo. Marami mga simbahan pong pinuntahan namin, hindi ho malalaki ang mga tinatanggap namin. Pero yung lahat ng mga anak namin ay nagtuloy sa pag-aaral. Wala sa kanilang huminto sa pag-aaral. Hindi kami nangutang para mapag-aaral sila. Parang may mga pagkakataon yung nanay ko, pagka dumadalaw kami sa kanila at nagkukwentuhan, sabi nung nanay ko, madalas yun, ano? Ulit-ulit yun eh. Sabi, paano kayo nakapagpapaaral ng anak? 4 sila. 4. Isa sang nasa kolehiyo, 2 nasa high school, 1 nasa elementary. Paano niya pagsasabay-sabay? Sabi namin sa kanila, biyaya lang ng Lord. Biyaya lang talaga ng Panginoon. At sabi namin, hindi kami nangutang ng bigay sa kanila. Natuto din po silang lahat na kung ano yung ibinibigay namin, yun lang ang kanilang pagkakasyahin. Pag binigay namin sa kanila yung amount, anak, bahala ka na dyan. Pagkasyahin mo yan, sapagkat yan lang ang kayang naming ibigay. So yun po. At sila pong lahat ay nakapagtapos ng pag-aaral sa biyaya ng Lord. Yeah. Sa ngayon, sila po may mga trabaho na rin. Meron na rin po silang mga sariling mga bahay. Meron na rin po silang mga sarili-sarili mga sasakyan na sila ho ang bumili at hindi po kami. So part yun ng provision ng Lord. Sabi ho ng Lord sa kanyang salita from Philippians 4:19, at buhat sa kayamanang niyang hindi mauubos ay, sabi po niyan, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Wala po sa PowerPoint natin. Sa pagitan ni Kristo Jesus. Buhat daw po sa kayamanan ng Lord na hindi kayang ubusin. Hindi natin kayang ubusan ng Lord, mga kapatid. Amen? Kaya ang Diyos ay mayroong sapat para tayo ay pagpalain. Pero ang blessings ay hindi ho natin matatanggap kung kukunin natin at aariin natin yung 10 bahaging dapat po ay ibinibigay natin sa Panginoon. So tingnan po natin ang ating mga sariling mga buhay, mga kapatid. Kumusta po ba tayo? Sabi po doon sa ating last PowerPoint. Ano bang sabi natin dyan? Pakibasa nga po natin. Binibigay daw po natin yung ating ikapo, no? We give our tithes because God is faithful. Naniniwala po ba kayo ng Lord ay faithful? Na hindi natin pwedeng sirain at walang bagay na pwedeng makasira sa faithfulness ng Lord. Yung kanyang, sabi nga natin, unchanging God. Si Lord ay unchanging God. Our confidence is not in our wealth. Dapat yung kumpiyansa po natin sa buhay ay hindi sa kabuhayan natin. Parang okay tayo, secure tayo dahil may kabuhayan tayo. Anytime, pwedeng alisin ng Lord sa atin yan. Pwedeng mawala ho yan. Di ba? Pero ang ating confidence ay nasa isang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Yung pong ating buhay ay nasa isang Diyos na hindi nagbabago. So kung tayo po, mga kapatid, ay naniniwala ng Lord ay tapat, at hindi tayo nananangan sa ating sariling kayamanan at kakayanan, maluwag para sa ating puso ang ibigay sa Diyos ang atin pong mga 10 bahagi. Hindi po atin yan. Actually, yung 100% ng kayamanan na meron tayo, hindi atin. Pahiram lang ng Lord. Pero ang pinagagamit sa atin ng Lord, yung 90%. But yung 10%, sineseparate ng Lord para sa kanyang gawain. Hindi atin yan. Kaya sabi ng Bible kanina, pag hindi natin ibinigay yung ating tithes, nagnanakaw tayo. Masaklap man at masakit man sa damdamin. Pero ganun ang kategorya natin. Dinadaya natin si Lord. Ninanakawan natin ang Diyos. At hindi tayo pagpapalain ng Lord. Pero kung ibibigay natin yung 10%, ang Diyos ay nangako sa isang masaganang pagpapala. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ilan sa atin nang naririto na
ah, hanggang ngayon ay hindi nagbibigay ng ating ikasampung bahagi. Pero ito'y challenge po sa ating lahat. Alam kong kayo ho, pag tinanong ko, gusto ba nating tayo ipagpalain ni Lord? Amen? Gusto ba nating tayo ay pagpalain ni Lord? At alisin ng Lord yung lahat ng salot, hindi tayo salutin? So ang sabi ng Lord, kailangan nating ibigay ang ating ikasampung bahagi. Yan pong solusyon. Kung ayaw nating salutin, gusto nating tayo ay bless ng Lord, ibigay natin yung ating 10%. Okay? Pwede po ba tayong lahat ay yumuko? So ang ilan sa mga tanong na gusto po nating sagutin ngayong umaga para sa ating pong lahat. Tayo po ba'y talagang nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay ho natin? Gusto po ba natin, mga kapatid, na maparangalan natin si Lord sa magitan po ng ating mga pagbibigay, especially ng ating mga pagbibigay ng ating pong mga ikapo? Tulad ng challenge ng Lord kanina, ang sabi niya sa bansang Israel, kailangan kayo ay magbalik loob sa akin at sundin ako. Ito din po ba ang gusto nating gawin ngayong umaga? Mula sa panahon na tayo ho ay hindi naging faithful kay Lord, mula sa mga panahon na tayo po ay kumbaga parang pinagdamutan natin ang Panginoon, kinuha natin yung mga bagay na hindi dapat natin kinukuha. Kung kaya't maraming mga panahon sa buhay natin na hungkag ang buhay natin, hirap na hirap tayo, maraming mga salot sa buhay at pamilya natin. Ang dahilan pala ay dahil hindi natin ibinibigay ang ating ikasampung bahagi. Pero ngayong umaga, gusto mo bang makalaya? Gusto mo bang makaalpas sa kahirapan? Gusto mo bang makalaya mula sa mga sumpa? Sa iba't ibang mga sumpa na pwedeng dumaan sa iyong buhay. Kapatid, ang challenge ng Lord, matuto tayong magbigay ng buong puso. Ibalik natin sa Lord ang dapat nating ibalik. At ang pangako ng Panginoon ay totoo. Bubuksan ng Lord ang durangawa ng langit. At ang sabi ng Bible, ang kanyang masaganang pagpapala ay maranasan natin. Sabi ng ibang translation, wala na raw pong silid para paglagyan, meaning umaapaw na pagpapala. Pero hindi po yan mangyayari unless napakawalan nyo, pakawalan natin, at ibigay natin ang ating 10%. So ngayong umaga tayo po ay saglit na dumulog sa Lord sa panalangin. Kung ikaw ay isa sa mga kapatiran ngayong umaga na hinihipo ng Panginoon, at ikaw ay nagpapasya ngayong umaga na mula sa araw na ito ay pinangangako mo sa Panginoon na ang lahat ng iyong tatanggapin ay kuhanan mo ng ikapo para ibigay at ihandog sa Diyos sa panahon na ikaw ay nagcha-church. Pwede po bang tayo makipag-usap sa Panginoon? At sabihin natin kay Lord itong mga bagay na ito. Kahit hindi po natin hingi ng blessing, i-bless talaga tayo ng Lord. Sapagkat yan ay part ng kanyang pangako. Ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa panahon ng aming pagtalakay, may kinalaman po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Tulad ng aming usapan kanina, biblikal ba? Kalooban mo pa Panginoon, hanggang ngayon na magbigay ang iyong mga anak ng tithes? At ang sabi namin at ang sabi ng iyong salita, yes, hanggang ngayon. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran namin na matapos ang ilang mga panahon na marahil ay hindi sila naging tapat sa iyo, ay nagsabi sa iyo ngayong umaga na mula sa araw na ito ay kanilang gagawin at ibibigay nila ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang tinatangkilik. Panginoon, ito ay iyong patutunayan, alam namin, at alam kong patutunayan mo sapagkat part ng iyong pangako. Sabi mo, makikita ng ibang mga bansa, makikita ng ibang mga tao kung papaano mo binless ang buhay naming pare-pareho. Salamat aming Diyos sapagkat ang buhay namin ngayon
kung saan kami naroroon, anuman ang mayroon kami, ay produkto ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan. At yan din po ay produkto ng aming naging pagsunod sa iyong kalooban. Walang blessing kung walang obedience, Lord. Kaya panalangin po namin patuloy mo kaming tulungan na humakbang ayon sa pananampalatayang tinanggap namin mula sa iyo. Iniasa namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Naniniwala kami ng iyong pagkapala ay ipaparanas sa lahat ng iyong anak na natututong sumunod sa iyong kalooban. Salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa ating lahat mga kapatid.